I am Teacher RG, ang inyong teacher nanay. So, for today's video, alamin natin ano nga ba yung mga pamahiin na dapat sinusunod sa tuwing tayo ay kukuha ng board exam. Sa lahat ng pamahiin, ito na yata yung pinakakakaiba, pero isa rin ako sa gumawa at ito talaga yung pamahiin na napakarami talaga na board exam takers ang gumagawa. Yun ay ang magsuot ng pulang underwear. Sabi nila, ito daw, ang pagsusuot daw ng pulang underwear ay nangangahulugan daw ng good luck or pampaswerte para sa mga mag-e-exam. Sa ikalawang pamahiin na sinunod ko nung nag-exam ako ay magpatasa ng lapis sa top notcher at pumasa sa board exam. So, lahat na po yata ng lecturer sa aming review center, lalo na yung mga top notcher, ay nakiusap ako na kung pwede ay patasahan yung pencil ko. Pero at the same time, naawa din naman ako dun sa mga top notcher kasi parang nahagard na din sila sa pagtatasa ng sangkaterbang lapis. So imagine that time nung nag-review ako, sobrang dami namin sa review center. And then, yung top notcher na nagla-lecture ay one at a time lang. So, imagine, tatasahan niya yung napakaraming pencil namin. Pero at the same time, thankful pa din para sa mga taong nagtasa ng pencil ko. Pangatlo na sinunod ko, nung time na nagre-review ako, ay bago ako mag-exam, pinabless ko lahat ng gagamitin ko sa board exam. Hindi lang sa isang simbahan, sa marami pang simbahan. Pero yung patron kung saan dinadayo talaga to ng mga nagbo-board exam ay ang Saint Jude, si Saint Jude Tadeus. So, siya talaga yung patron pa na nilalapitan ng mga nagbo-board exam, and pumunta rin ako sa kanya, and I also asked for the prayer and for the wisdom for the successful licensure examination for teachers. Na-bless ko dito yung pencil, yung gagamitin like NOA, eraser, sharpener, kasama na din yung mga envelope, yung mga rosary, yung mga candles na ginagamit ko. Lahat yun po ay pinabless ko. Another pamahiin is kinakailangan daw na mag-alay ng itlog. So, nung time na yon ay ginawa ko yon, and marami rin ako nakasabayan na board exam takers ang nag-alay ng itlog sa Katipunan, Quezon City po, sa Real Monasterio de Santa Clara. Isa pa sa pamahiin na ginagawa ng mga mag-e-exam ay tapikin daw yung board, or in English, top the board daw. So, during that time, hindi ko to ginawa. Hindi ko alam, siguro dahil nahihiya ako during that time kasi pagpasok ko, ang ginawa ko agad ay maupo and then mag-pray. Yun yung first thing na ginawa ko, kaya nakalimutan ko na tapikin yung board that time. So, susunod naman nating pamahiin. So, ito na siguro yung pinaka-common. So, sabi nila, pagkatapos daw mag-exam, ay tadyakan daw yung upuan. Ginawa ko naman, pero not in a way na sobrang lakas ng tadyak. So, ano lang, pasimple lang. So, nahiya din kasi ako na kasi during that time, medyo maaga ako natapos. So, may mga nag-e-exam pa. So, kung ayoko naman na maagaw or ma-distract yung iba. Kaya dahan-dahan ko lang na sinipa, sabay-sabing hindi na talaga ako uulit. The next thing naman na sinabi nila na wag mong gagawin pag tapos ka na ng mag-exam ay wag kang lilingon. Halimbawa, nakalabas ka na ng testing center, wag mo nang gawin na lumingon kasi sabi nila pag lumingon ka pa, parang gusto mo pang bumalik ulit or may tendency na babalik ka pa. So, during that time talaga, paglabas ko, dire-diretso lang. And nung nag-exam kasi ako, wala din naman akong kakilala dahil originally from Bulacan ako. Pero sa Manila ako nag-exam, kaya wala akong nakachikahan, wala akong nakausap. And then, yun nga, diretso uwi agad ako pagkatapos ng exam. Etong pamahiin na to, may mga nakita talaga ako na ginawa ito during that time. Ang ginawa nila is pagkatapos mo daw mag-exam, baliin mo daw yung pencil. Pero ako naman, hindi ko naman binali. So, iniwan ko lang, dinonate ko lang. Basta lahat ng ginamit ko during that time ay iniwanan ko na lang, dinonate ko na lang. Kasi sayang naman kung sisirain natin yung pencil. Napakaraming estudyante, kabataan na
walang pencil. So, instead na sirain, pwede naman natin na i-donate na lang. Nakatulong pa tayo in a way. Kaya tayong isa sa share ko talaga na nangyari sa akin. During na nag-e-exam ako, siguro sa sobrang tense, sa sobrang kaba, kasi first time ko rin mag-exam, nakaupo pa lang ako, bago-bago pa lang, kumbaga mag-i-start pa lang ng exam, nahulog ko na agad yung mga gamit ko, ang daming nahulog ang ruler, ang lapis, and then ballpen. Pero that time, ang ginawa ko, nung nahulog na siya, hindi ko na siya ginamit kasi sabi nila may bad mantra daw yung pagka nahulog, ibig sabihin bumagsak siya, ganon. So, that time, hindi ko na ginamit yung mga nahulog na gamit ko. So, marami naman ako na extrang baon ng mga pencil, ng mga pen, galing sa mga taong nagtasa ng pencil ko, kaibigan, co-teachers, yung principal, and then lalo-lalo na yung mga lecturer sa review center. Yung susunod natin na pamahiin, base sa mga tinatanong ko, maraming gumawa nito. Pero based on experience, hindi ko naman siya nagawa. Di ko alam kung bakit. Siguro kasi nakalimutan ko. And then, pagising ko kasi na yun, nag-ayos na agad ako ng sarili ko. Then, prayers muna agad yung ginawa ko instead na magpamahiin na ganyan. So, nauna talaga yung prayers. Yun talaga yung pinaka naging foundation ko instead of pamahiin. Pero may mga pamahiin naman din ako na sinunod. Pero ito, hindi ko nasunod siguro dahil nakalimutan ko. So, ang sabi nila, maglagay daw ng barya daw sa paa. So, mas malaking barya daw, mas maganda daw, at mas malaki yung tsansa na pumasa ka sa board exam. Pero yun naman ay kasabihan lamang. Susunod na pamahiin naman, sabi nila ay huwag ka daw magpapagupit ng buhok bago mag-board exam. So, isa rin to sa hindi ko nagawa, yung magpagupit ng buhok. Kasi maiksi na yung buhok ko nung time na nag-re-review pa lang ako dahil that time is summer season, so napakainit. And then, kasi bago ako mag-board exam, parang ang ginawa ko lang na yun is mamahinga, and then mag-pray. So, parang wala na sa isip ko na yun na magpagupit ng buhok. Pero, sabi nila, wag na daw pong magpagupit ng buhok. Di ko rin alam kung anong dahilan behind that, pero yun yung mga sinasabi sa pamahiin. So, isa pa na pamahiin is pagpasok mo daw ng testing center, dapat daw kanang paa ang una mong ihahakbang. Pero unfortunately, hindi ko na to nagawa dahil marami akong iniisip that time. Ang thinking ko, kailangan ko na makapasok agad para mahanap yung room ko kasi hindi ko siya nakita before the exam. And at the same time, marami pa pong kinakailangan na daanan po like scanner po para sa health po natin para masigurado po na wala po tayong sintomas ng COVID. Kasi nung nag-exam ako, ay may COVID pa po nung time na yon. Kaya siguro hindi ko nagawa or hindi na pumasok sa isip ko kung ano ba yung kinakailangang unang paa na ihakbang. So, kung sa pagpasok natin, kinakailangan kanang paa ang ating unang ihakbang, sa paglabas natin, kinakailangan naman ay kaliwang paa daw ang kinakailangang ihakbang ayon sa pamahiin. Pero nung time na nag-exam ako, hindi ko na to nagawa dahil nagmamadali ako lumabas dahil nahiya ako kasi tinadyakan ko yung silya. So, hindi ko na naisip ano nga ba yung una kong pinanghakbang sa paglabas ng testing center. Marami pa po tayong pamahiin, pero ito na po yung last sa aking list. So, sabi po nila ay magsindi po ng kandilang pula. Pero nung time po na nag-exam po ako, ay kandilang puti po yung ginamit ko. So, ito po yung ginamit ko nung nag-exam po ako. So, ito po ay binili ko po, then pinabless ko po sa Quiapo and sa iba't ibang simbahan pa po. So, bakit puti po yung ginamit ko? So, ito po is representation po or sign po para sa akin na malinis po yung aking intention sa pagkuha ng board exam and nagsisilbi din po siya na guide sa akin para tulungan po ako ng Panginoon na maipasa po ang board exam. So, yun lamang yung mga iba't ibang pamahiin para sa mga kukuha ng board exam. And again, pamahiin lamang po ito o kasabihan, pero nasa sa inyo pa rin kung inyong susundin o hindi. Pero tandaan, wala namang masama kung tayo ay susunod sa mga pamahiin. Yun lang, paalam!